Sinirit din umano ng mga proyekto sina Senators Robin Padilla at Bongo. Yan ang laman ng testimonya ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan kung saan nabanggit din ang tinatawag na leadership funds ng mga senador. Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po kami yung less privileged dito. Nakakalungkot ito. At bad news para kay Senator Bongo. Malakas pa naman siya sa midterm election survey. Ni Bongo. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Natapos na ang prosekusyon sa pagpepresenta ng testigo sa kasong malversation ni former Senator Bong Revilla at kapwa-akusado nito dahil sa umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga huling hinarap si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kung saan naungkat ang usaping leadership fund na nagkakahalaga ng 24 billion pesos noong 2024 at 2025. Nang tanungin naman ng prosekusyon si Bonoan kung sino pa ang nagpadaan ng listahan kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, itinuro ni Bonoan sina Senator Bongo, Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Natanong din si Bonoan ng magistrado kung may nagpasalamat ba sa mga nagpalista ng proyekto. Maliban daw kay Revilla, nagpasalamat rin daw si Senator Amy Marcos. Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release at hindi nare-release yung pondo at hindi na umpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado. As early as 2023, yung mga proyekto ko po ay, yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. Bad news kay Bongo. Malakas sa survey pero may banta ng mabigat na kaso. Malakas si Bongo sa midterm election survey. Posibleng top notcher pa nga. Pero may problema. Isang napakalaking problema na baka di mo inaasahan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero teka lang, ano kaya ang epekto nito sa halalan? At totoo bang may banta ng kaso? Hindi lang isa, kundi ilan? Pero bago mo isipin na typical chismis lang ito, hindi. Ito ay may official documents, may witnesses, may committee reports, at ang mga pangalan na sangkot, hindi basta-basta. Simulan natin sa pinakamabigat, ang tinaguriang war on drugs ng dating administrasyon. Alam mo bang kontrobersyal ito? At alam mo bang libo ang nasawi? Pero alam mo bang may opisyal na rekomendasyon na ngayon nasampahan ng crimes against humanity si Bongo? Yes, hindi lang siya. Kabilang din si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Bato de la Rosa na hindi naman ito bago. Pero bakit si Bongo? Sabi ng Quad Committee ng Kamara, may kinalaman daw siya sa mga pulisiya at direktiba na nagbunga ng libu-libong patayan. Nakakatindig balahibo. Pero teka, di pa dyan nagtatapos. Lumipat tayo sa ikalawang kaso. Isang reklamo sa ombudsman. Nag-file ng plunder at graft complaint si dating Senador Antonio Trillanes. Ang aligasyon, ginamit daw ni Bongo ang kanyang posisyon para paboran mga kumpanyang konektado sa kanyang pamilya. Mga kumpanyang nakakuha ng 6.6 bilyong piso na infrastructure projects habang siya ay nasa loob ng Malacanang. Ibig sabihin, may conflict of interest, may pag-aabuso ng kapangyarihan, at kung mapapatunayang totoo, plunder at habang buhay na pagkakakulong. Pero teka, may isa pa. Ikaw ba'y familiar sa POGO? Philippine Offshore Gaming Operators. Kalat ang balitang sangkot ito sa pera, droga at trafficking, at may mga bulong-bulungan na si Bongo raw may indirect link nito. Pero agad itong itinanggi ng senador. Tinawag niyang sarswela lang daw ang lahat ng ito. Pero kung wala siyang kinalaman, bakit siya paulit-ulit na nadadawit sa mga ganitong issue? Nakakalungkot isipin kasi malakas si Bongo sa survey. Kung ngayon ang eleksyon, panalo siya. Pero sa harap ng mga ganitong aligasyon, makakaapekto kaya ito sa tiwala ng tao? Makakalusot kaya siya sa mga kasong ito o may paparating na mas malalim na investigasyon? Hindi natin alam, pero isang bagay ang malinaw. Sa politika, minsan hindi sapat ang pagiging malakas sa survey dahil sa bandang huli. Ang tanong ng taong bayan ay simple lang, may tiwala ba kami sa iyo? Have mercy, O God. Leviticus 19 verse 15. Huwag kayong magkakaroon ng pagkiling sa paghatol. Huwag ninyong ituturing na higit ang dukha o papaboran ang mayaman
hahatol kayo sa inyong kapwa ng ayon sa katarungan. Sa gitna ng ingay ng politika, balita ng kaso at pagkakawatak-watak ng opinyon, may paalala ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang hustisya ay hindi dapat nabibili, nababaluktot o nababaliwala. Ito'y dapat nakaangkla sa katotohanan at katarungan. Ngunit sino ba ang tunay na hukom? Ang kasaysayan ng sangkatauhan, kaibigan, ay puno ng mga taong nabigo sa pamantayan ng hustisya. Ngunit sa katauhan ng ating Panginoong Hesus, nakita natin ang isang hukom na hindi lang makatarungan, kundi mahabagin. Ang ating Panginoong Hesus ang katuparan ng kautusan. Kasama na ang Levitico, ipinakita niya sa krus kung paano ang hustisya ng ating Panginoong Diyos ay pinataw. Pero ang kanyang habag ay inialok sa lahat ng nagkasala, kahit sa mga usapin ng kasalanan, korupsyon at kapangyarihan. Hindi lang tayo tinatawag na maningil, kundi tumingin sa ating Panginoong Hesus, ang hukom at tagapagligtas. Kaya naman kaibigan, kung ikaw ay nasa posisyon ng kapangyarihan, alalahanin mong may mas mataas na hukom na nakatingin sa puso natin. Kung ikaw naman ay nalilito sa gitna ng mga balita at kontrobersya, tumingin tayo sa ating Panginoong Hesus, ang katuparan ng katarungan at ng biyaya. Sa huli, ang panawagan ay ito, humusga tayo ayon sa katarungan, ngunit magmahal tayo ng ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na kayo po ang tunay at tanging hukom at tagapagligtas ng sanlibutan. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin. Salamat po nang dahil sa aming Panginoong Jesucristo ay may pagkakataon kami ng buhay na walang hanggan. Turuan niyo po kami Panginoon na mamuhay ng sang-ayon sa inyong kalooban mula ngayon at magpakailanman. At tulungan niyo po kami na mas makilala namin ang aming tagapagligtas na walang iba, kundi ang aming Panginoong Jesucristo, at lumakad kami sa landas ng kapayapaan, katarungan at ng may tunay na pagmamahal. Salamat Panginoon Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa pagkatutom sa mutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.